So ito na nga po guys, ang pinaka-inaabangan at inaantay po ng lahat. Nag-comment na rin sa wakas. Nag-comment na rin po si Madam No Comment. Pero ang comment niya, lahat po ay pawang kabulsitan. Kinundi na ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay marahas na paraan ng pag-hain ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Nag-comment po si Madam No Comment. So alam naman ata ng lahat, no, recap tayo na nagkaroon po ng pag-attempt para arestuhin itong si Kibuloy. Which is ni-raid nga po guys yung kanyang tatlong compound. Yung KOJC, yung Glory Mountain, tapos yung nandoon sa Tamayong. So yun na nga po guys, tatlong compound po ang ni-raid. So sabay-sabay po yan. Diba? Napansin nyo naman, sabay-sabay. Ang problema nga lang, hindi po nahuli itong si Kibuloy. Kasi nga, meron pong nangyaring obstruction of justice. Hinarang po ng mga supporters ni Kibuloy, diba? Itong PNP SAF para po hindi mahuli at makatakas itong si Kibuloy. Yun po yung nangyari dun guys. Diba? Pansin nyo naman na alas 4 pa lang, madami ng tao doon na dapat sana natutulog yung mga yun. Eh, hindi po naging successful guys yung element of surprise. Paano kasi may mga yawang PNP din, you know, yawang PNP staff na kumamte, tumimbre, ikibuloy dahil nalagakan ng pera. Kaya nga ang sarap durugin ng mga hudas na yan eh. Galit na galit ako sa mga ano na yan, sa mga hudas na yan. Ang pagtrato ng administrasyon sa mga kritiko at mga taga-suporta nila. Paano raw matitiyak ng pamahalaan na mapangangalagaan nito ang saligang batas kung nilalabag naman daw ang mga karapatang pantao? Sinigundahan naman niya ng Partido Demokratiko Pilipino na pinangungunahan ni Duterte. Questionable raw ang aksyon ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa hustisya at pagprotekta sa batas na naaayon sa konstitusyon. Kasunod niya, Tanginang ayokong magmura. So nung ni-raid nga po guys, yung compound ni Kibuloy na meron pong harassment na nangyari. Ang ginawa nila sa ibang PNP staff, inahabol nila ng itak, muntikan pang merong mangyaring tagaan, pinukpok sa ulo, at higit sa lahat, winaterkanon. Ganun po yung nangyari. Diba? Kung mapapansin nyo, na kahit meron naman pong dalang search warrant at arrest warrant, ay talagang matitilok. Panatiko ni Kibuloy, yung mga kulto na yan. Talagang buwis-buway sila guys. Handa kaming mamatay para kay Kibuloy kasi na-brainwash na yung utak ng mga ano na yan eh. That are available to him under the law. He has genuine grounds to believe that he might be a victim of extraordinary rendition to be conducted by the United States of America. sa ngayon pinag-aaralan daw ng kampo ni Kibuloy na maghain ng reklamo laban sa iligal na pagpasok ng mga pulis sa mga property ng pastor. Suportado ni Vice President Sara Duterte ang mga makataong pagpapatupad ng batas sa bansa sa inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo, kaisa ito sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng hustisya. Kasunod ito sa ginawang pagsilbi ng warrant of arrest ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ Group Leader Apollo Kibuloy at 5 pang akusado sa Davao City noong Lunes. Ayon pa kay VP Sara, questionable ang pagpapakita ng PNP ng labis na puwersa sa harapan ng mga sibilyan. Pinapaalalahanan din ito ang mga otoridad na dapat isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga kabataan at sibilyan sa pagpapatupad ng batas. Anya, ang paggamit ng dahas ay paglapastangan sa demokrasya. Kailangan din paratilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Babae ka ba, Sara? May care ka ba sa mga mamamayang Pilipino at lalong-lalo na sa mga minor? Kasi talagang talaga siya consistent na Kibuloy's supporters. Mula noon hanggang ngayon, consistent po sa pagiging supporters sa isang sex offender allegedly, rapist allegedly.
Nag-aanda naman ang Police Regional Office 11 sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PRO 11, imbis na papapasukin, inatake umano ng mga supporters ni Kibuloy ang mga otoridad na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa kanilang compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Gumamit pa umano sila ng mga bolo at improvised marble gun. Kaya inaresto ng mga pulis ang 8 manlaban kabilang na ang 2 minor de edad. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. Dinala mga ito sa Calinan Police Station at pinakawalan din habang wala pang formal complaint. Narindigan naman ang Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Iginagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, mag-aayon sila ng reklamo sa mga pulis sa umaresto sa kanilang kasamahan. Sunod-sunuran kayo sa amo nyo, mga tanga, mga hindot, mga yawa. Anyway, eto guys, nagsalita etong si Sara Duterte. Nag-comment si Madam No Comment. Pero yung kanyang comment guys, mabubulsitan talaga kayo sa kanyang rason. Tingnan mo tong si Sara Duterte. Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik. Pagdating sa issue ng pambubuli ng China, tahimik. Yung winamater cannon tayo, dangerous maneuver tayo, tapos yung recent na nakaganapan sa West Philippine Sea, di ba? Yung inagaw yung food supply natin, tahimik, hindi nagsasalita sa China and Philippines issue. Tahimik guys, nakakabingi yung kanyang katahimikan. Pero dito sa ICC, sa SMNI, sa issue ni Kibuloy, talagang ang ingay ni Sara, no? BP ka ba? Ha? Vice President ka ba ng bansang Pilipinas? Nakakapagtaka lang. Nakakainis, grabe. So ngayon, ito yung ginawa niya na namang isang kawalang hiyaan. Nangluloko to eh. Diba?